Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon ito, ang crime water ng mga bilyar. Alam niyo naman ho kung sino yung salarin. Panahon pala ni dating Pangulong Duterte na ang DPWH Secretary ang anak niya na si Senator Mark Villar. Di ba? Nako, maraming mga binenta ng mga ano ba tawag dito? May tawag sila diyan parang agreement 'yon na kung saan yung mga water concessionaries ay naging under po yung mga existing doon na takeover ng prime waters. Ngayon, dahil po sa umiinit at lalo nga nung kampanyahan ng eleksyon, Diyos ko, 'di ba? Somewhere San Jose del Monte, Bulacan, nandun sina PBBM, ang alyansa, tinanong ngayon ni Camille yung mga tao kasi alam niyo yung mga taga-alyansa nung kampanyahan. Diyos ko, marami ho sa kanila, parang wala lang, parang malayo ho sa mga katotohanan, yung mga, mga speech nila. Kay Camille, pamilya, mga ganun-ganon, di ba? Ang sagot ng mga tao sa kanya, tubig. Hindi pa bahay, kung hindi po tubig. At yun na nga po pala yung problema sa pamilya nila. Sila yung provider ng maraming mga lugar, diba, yung prime water na pag-aari ng kanyang kapatid. Now, nasabi rito ni Cynthia Villar, hindi naman daw malaki ang binabayad sa amin dyan. Oh. Wala na nga. Paano hindi magiging malaki? Isipin nyo na lang mga kapatid. Kung binabayaran ka ng piso kada galon ng tubig, hindi po yun maliit. Kasi wala naman kayong nilalabas na tubig. Di malaki pa rin yung kinikita nyo. Wala kayong puhunan. Di ba? Kasi itong mga to, bumibili sila ng tubig doon sa Nawasa. Tapos kanilang isinusuplayan katulad ng sistema ng Maynilad. Di ba? Tapos ngayon, susupply nila sa mga kabahayang sakop nila, ng serbisyo nila. Sabi nga po nila, sa prime waters, manlilimahid ka muna bago ka magkatubig. Sabi niya, gusto nga ni Manny Villar na i-dispose na yung prime water kasi ginagamit lang panira sa amin. Ay, talaga namang talagang sira kayo dyan. Diba? Sira kayo talaga dyan. Sira ulo din yung mga bumoto kay Camille Villar. Ulitin ko, sira ulo yung mga bumoto kay Camille Villar. Could you imagine? Alam nyo nang may problema sila. May pananagutan ng kanilang pamilya. Diba? My God, binoto nyo pa rin? Sira ba talaga ang mga tuktok ninyo? Kaya tayo naliletse-letse ng mga politiko. Ayan o. Sabi tuloy nung taga Las Piñas, no? Kalaban nila tong mga Santos pero sabi, magpipinsan din naman daw yan. Sabi niya, kung totoo ngang hindi na kumikita at pabigat na sa inyo ang mga kasunduang ito, wakasan na ngayon din. Uy! Ngayon, kapag yan po ay winakasan ngayon din, ang tanong, who will shoulder the responsibility? Diba? Ang alam ko ho, mayroong kaakibat na penalty yan. Sakali po na mabigo sila na magbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga concessionaires nila, sa mga tao. Dapat yung mga tao po, bago nila layasan yan, i-compensate nyo. Paano nyo sila i-compensate? Dapat po magkaroon ng class action. So yung mga abogado dito, na lalo yung mga bagong graduate na abogado na gustong sumikat, this is the right time. If I'm a lawyer, ito yung gagawin ko. Sampahan ko ng ire-represent ko kayo, sampahan natin ng demanda ang prime waters. 4 million peso compensation. Bakit? Unang-una, failure nila. 'Di ba? Na matupad yung nasa kontrata. Kasi for sure wala pong nakalagay sa terms, nakalagay doon na magbibigay kami ng tubig na kulay yellow. Magbibigay kami ng tubig sa gripo nyo na kulay putik.
'di ba? Na magbibigay kami ng tubig sa inyo kapag kayo nanlilimahid na wala naman pong gano'n. Ang nakalagay dun sa terms ay yung obligasyon yung magbayad at yung obligasyon nila mag-provide ng quality service. 'Di ba? Correct, maliit na 4 million 'yan. O kada miyembro, kada consumer nila, 'di ba? Singilin ang mga bilyar ng milyones para po sa inconvenience, sleepless night, at yung kahihiyan. Isipin mo, papasok ka ng trabaho, amoy kilikili at amoy singit, 'di ba? Ang panligo mo wipes o kaya mag-iipon ka ng tubig ulan. Diyos ko, napaka-miserable ang buhay ng ganyan na hirap ang lugar nyo sa tubig. Dinanas namin nung araw yan. Dahil ito nga lote namin from NHA, hindi na po natuloy yung supply ng tubig rito. So, anong nangyari, naghahanap kami ng mga lugar, maliit pa ako noon, elementary pa ako noon, kung saan po merong mga tumatagas na tubo ng nawasa. At doon po isinasaksak namin yung hose na dala namin. No, pagkatapos doon, pupunuin yung mga container sa isang kariton, laman nun sandosenang container ng tubig. Tinutulak namin yon. Namin ni na papa at ng mga kapatid ko. Ganon, tapos siguro may 1 kilometro yung layo. Oh. Sipin mo yung ganon, may gripo ka, walang lalabas. Ang masakla pa minsan, may mga kalugar kami na yung tubo ng yung main line ng nawasa. So sinubukan nila ito na lagyan ng metro. Ang lumabas, mga tebulats. Merong iba, sinipsip yung hose. Diyos ko, lumabas yung tubig. Maya-maya, nung pagdura niya, may bulate rin sa bunganga niya. Kadiri talaga. Ako buti, di ko ginawa yun. Sa linya ng tubig. Grabe, nakakadiri. Kaya takot ako sa bulate. Hindi ako takot sa ahas, takot ako sa bulate. So, ganun ho katindi yung karanasan na wala kang makuha supply ng tubig. Di ba? Paano kung may nabulunan? Iinumin mong tubig sa flower base na may kitikite. Ngayon, yung planong yan ni Manny Villar na mag-exit na lang, i-dispose. Nako, sino kayang loko-loko ang bibili niyan sa kanila? Kikita pa sila, ibibenta nila yan. Hindi naman nila bastang iiwanan yan. Ibibenta nila yung prime water. Kikita pa sila ng milyones. Tandaan nyo mga kababayan, walang negosyanteng nagpapalugi. Di ba? Ngayon, kung bitiwan nila ito ng ganun-ganun lamang, sino ang sasalo ng responsibility? Obligasyon po yan ng gobyerno. Kawawa na naman ang gobyerno, 'di ba? Siya na naman yung sasalo ng problema na pinagkakitaan ng mga bilyar. Tapos pag hindi agad na solusyonan ng gobyerno dahil sa lawak nito, nationwide 'yan, ang Prime Waters, nako po, sisi na naman, kasalanan na naman ni PBBM. 'Di ba? Kaya dapat po mga abogadong bagito diyan, sampahan nyo to, magkaroon kayo ng class action laban sa pamilyang Villar. Kada pamilya, humingi kayo ng milyones na compensation. Okay? Hindi tama yung ganyan. Tatakasan nila yung kanilang responsibilidad. Kesyo nagagamit ng panira sa kanila. Sira din ang tuktok ng bumuboto sa mga to . Ay, nako. Okay, so iwan na natin to. Sa Pilipinas, sa Las Piñas ako, almost ng mga businesses nila doon sa Las Piñas ay nagsarado na. Ay, buti naman. Isa lang sagot dyan, kasuhan, ubusin ang yaman. That's correct. Yan po yung tama. Diba? Bing Ongchong. Madam Cynthia just implied in her own mouth that they're only after the gain and not the serious service to our countrymen. That's not good to hear. That's right. Diba? Nagagamit na raw sa kanila. Maliit lang ang kita nila. Tapos nagagamit pa sa panira sa kanila. Talaga namang kasiraan yan .
Pero mo, wala kayong masupply na matinong tubig, tapos wala kayong aksyon. Di ba? Nag-viral na sa SOCMED. Manhid! Ay, nako. Why not run for congressman? You're more qualified pa ata compared sa mga ibang walang kwentang congressman. Ayoko. Ayoko mandidatong congressman. Eto pala si Danny Lu. Ili Mocon. So, walang bastusan. Di ba? Pag yung mabastusin yung kasama nyo rito sa chat, pambihira. Huwag kasi kayo mag-away-away. Tingnan nyo ako lang nga yung vlogger. Hindi, ginaya na ako ng iba. Wala na rin po silang moderator. Di ba? Kaya lang sa akin lang, kasi katwiran ko dyan, my channel, my rules. Di ba? Pero hindi nyo lang akalain yun. Meron pong mga sikretong mga ano dyan, mga moderator. Na bigla na lang mamaya magkakaano ng account nyo, ganun. Dahil bukod sa akin, may iba pa akong anak na may access nitong nitong aking YT. Kamag-anak nila. Okay. Yan si Manny Villar. Asawa niyan, mata pobre yan. Halata naman eh. Halata naman si Cynthia Villar eh. Mata pobre eh. Di ba? Ba't ka? Do not run for office, it might corrupt you. That's correct, di ba? Kung saan tayo effective, doon na lang tayo. Alright, so, grabe, 3 hours na naman tayo. Minsan nga lang ako mag-elis, 3 oras pa. Kaya sige ho, maraming buyers na muna. Leonila Texon Albo Pera, maraming salamat po sa inyong pamasko. And then, ganun din kay Norma Mande. Thank you po ulit. Okay? And God bless, sabi. Mainam, i-keep DDS dito. Malay natin matutunan sila. That's correct, ganun po yung ginagawa ko. Actually, panahon pa ni Duterte, ginagawa ko na yan eh. Hindi ako ng mga dilawan, mga ganon. Kaya nga marami nun, mga nagising. Maging yung isang DDS na Barangay Kagawad, si Mang Boy, dyan sa Maynila. Sabi nga niya, ako DDS ako eh. Pero nung nanonood ako sa'yo, nagising ako. Sabi niya noon. Shoutout kay Mang Boy, ang Kagawad, dyan sa Manila. Yung na-meet ko sa barangay, yung Ginigibang Barangay Hall, bumisita rin siya doon.